believers who are passionate for God, passionate for the gospel, and passionate for growth. And at JCM, we seek to bring the gospel of Jesus Christ to every community, city, and beyond. And the reason we exist is to evangelize the lost, to embody them into the family of God, establish them in Christ-like character, to equip them for the work of service, and to exalt God in all things. And here at JCM, you are joyful, committed, and motivated. And so sabay-sabay po na, sabay-sabay. Sabihin po natin to sa ating mga katabi na you are welcome, you are accepted, and you are loved. So, importante po na dapat parang ina-apply po natin yung mga natutunan po natin sa church and sa words po ni God sa ating mga buhay. So, sabay-sabay po natin basahin ang James chapter 1, verse 22 to 25. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does do not what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forget what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Amen. So pray po tayo. Dear Lord God, King of Kings, thank you for this day, dear Lord God, dahil kinilir niyo po ang aming schedule, dear Lord God, upang makapunta po ulit po sa youth service. Dear Lord God, we thank you po again, dear Lord God, dahil binigyan niyo po ulit kami ng chance, dear Lord God, to explore your creation, dear Lord God. And we ask, dear Lord God, na bigyan niyo po ng wisdom and strength po si Brother John at si Brother James po, dear Lord God, sa kanilang service po mamaya. And dear Lord God, bigyan niyo din po kami ng wisdom, dear Lord God, upang ma-apply po ang mga words niyo po, dear Lord God, sa aming mga buhay. And in Jesus' name we pray, Amen. Sige po. Excited na po ba ang lahat sa unang youth service ng taon? Sinong inaantok na? Konting tiis na lang. Hindi, bawal kang antokin, pre. Sige po, since ito yung unang youth service ng nitong 2025, salubungin natin to with a joyful heart. So, I lift my praise to you. I lift my hand. I lift my worship to you. And I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Together, let's sing. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, till my soul to you remain. Only you will I adore.
from the bottom of our hearts. Oh, I love you always. 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 Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, till my soul to you remain. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, till my soul to you remain. Only you will I adore. Only you will I adore. Only you will I adore. This time, huwag natin isipin yung mga katabi natin. And let's just remember how good our God is sa ating mga buhay. No matter how many times we failed Him, still, tinatanggap niya pa rin tayo. So let's just focus on our God. Let's just focus on our good, good Father. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're peace and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are.
hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. God, you are perfect in all of your ways. 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 You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to Let's continue to feel the presence of God. Let's worship Him. Yes, Father God. Thank you, Lord, for you are a good, good Father to us. Salamat, Lord, dahil napakabuti mo sa aming mga buhay. So we are not worthy, Lord God, but then, tinawag mo kami na iyong mga anak. Tinawag mo kami na iyong mga sons and daughters, O God. Kapatuloy ka namin pupurihin at sasambahin, O God. Walang anuman na makakapaghiwalay sa amin sa iyo, Lord. We are yours, O God. We belong to you, O God, Jesus. We proclaim that you are King. Oh, hallelujah. Thank you for everything, O God. Thank you for today. Sinasamba ka namin, pinupuri, Lord. Salamat sa iyong mga gawa. Salamat sa buhay na mayroon kami, sa mga teens na mayroon dito, Panginoon. Salamat, Lord. Thank you for everything. To all the glory and praise. Sa iyo lamang ang mataas, papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So, palakpakan natin ating Panginoon. Maaari na tayong magsiupo. Ayan, salamat, Kuya James and worship team. Ayan, so na-bless ba tayo? Diba? Napakabuti ng ating Panginoon kasi talaga matatawag natin siya na good, good Father. Ayan. So, mukhang handa na ang lahat. At syempre, hindi na natin patatagalin pa. Kinakabahan na si Kuya. Ayan. So, syempre, pinaunlakan niya ang ating, we are so blessed na pinaunlakan niya yung challenge, di ba? Hindi naman yung ating imbitasyon na magsalita sa atin sa hapong ito. So, ayan, sige, tawagin natin syempre, ang poging-pogi, di ba? At ang napakabait natin na si Kuya Jan. Ang Panginoon sa buhay ni Kuya Jan. Thank you po, Teacher Min. So, magandang hapon po sa lahat. No? So, praise God at nandito tayo ngayon. Diba? Kasi, kung tutusin, we could be somewhere else, diba? Kasi linggo ngayon, diba? Kung tutusin, pwede tayong nasa galaan. No? Pero praise God dahil sinunod natin ang kalooban ng Panginoon. At
nandito tayo sa ating youth service. So, eto, nagtatanong pa rin ako ngayon sa sarili ko, ba't ako nandito? bakit ako kaya yung nilagay sa youth service, yung unang-unang youth service ng 2025. No? Kasi po ako, mahihain ako, di ba? Parang kayo din. Nung ako nag-aaral ako yung yung taong likod, yung estudyanteng laging nasa likod. Kasi ayoko ng atensyon, sa totoo lang. Tapos bukod sa nasa likod ako, nandun pa ako sa tabi ng pader. So, dun lagi ako. Kasi dun parang, nandun ako sa comfort zone ko eh. No, pero, nandito tayo ngayon kasi, tinawag tayo ni Lord. Then, syempre, we have to be obedient. No? So, ngayon may gusto ko i-share sa inyo. Actually, ito, hanggang kanina is, nagdadalawang isa pa ako kung i-share ko siya. Kasi hindi siya related sa topic natin na self-worth ngayon. Pero actually, tinanong ko pa nga yung dad ko nung papunta kami dito. Dapat ko bang i-share yung topic na to? Sabi ko, ang sagot niya sa akin is, you pray and you let the Holy Spirit guide you. So, ngayon, i-share ko siya sa inyo kasi sino ba naman ako para i-keep to sa inyo? Kasi itong verse na to is isa sa mga pinangahawakan ko, di ba? Na to give me strength. Diba? So, Sister Sheng pa, share nga po yung pinaka nasa dulong part kasi last minute ko na siya na-i-add. Ayan. So, babasa po natin sa Mark 11:12 to 14 and 20 to 25. So, mapapansin natin may cut siya kasi may event dun sa pagitan niyan na hindi siya kasama dun sa i-share ko sa inyo ngayon. So mag-focus muna tayo dito, di ba? So ang sabi diyan sa Mark 11:12 to 14, ito pala yung yung for context lang. Ito yung story kung saan kinurse ni Jesus yung fig tree. So basahin po natin. So the next day, as they were leaving Bethany, Jesus was hungry. Seeing in the distance a fig tree in leaf, he went to find out if it had any fruit. When he reached it, he found nothing but leaves, because it was not the season for figs. Then he said to the tree, "May no one ever eat fruit from you again." And his disciples heard him say it. So, ang next po is yung 22. So, have faith in God, Jesus answered. "Truly, I tell you, if anyone says to this mountain, 'Go throw yourself into the sea,' and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins." So kung babalikan po natin dun sa 12, sa verse 12 po yung unang part, makikita po natin, lumapit si Jesus dun sa fig tree. So ngayon, nung una ko pong nabasa tong text na to, nagtataka po ako at punong-puno ng tanong. Why would Jesus curse the tree na hindi naman dapat talagang in season? Diba? So, I prayed na i-reveal sa akin ng Holy Spirit ano ba ang ibig sabihin ng message na to kasi hindi ko talaga siya maintindihan. Pero my prayers were answered kasi bigla na lang dumating sa akin, ganun pala yun, na yung word na hungry, ibig sabihin hinahanapan ni Jesus ng fruit, yung tree. So, ito po kasi yun. Marirelate po natin yung tree bilang sa atin. Tayo po ay fig tree. No? Na, for example po, tayo, pag po tayo tinawag ng Panginoon, regardless, sasabihin natin sa sarili natin, hindi pa tayo handa. Kumbaga parang wala pa sa atin yung fruit, di ba? Na parang dinedevelop pa natin yung sarili natin, kaya yung mga bagay na inuutos sa atin ni Lord, hindi natin magawa. Kasi sa atin, hindi tayo handa. Di ba? Pero anong sabi ng Panginoon, di ba? Dun sa verse 22, dapat pala 20-25, no? So, sabi dun sa 22, di ba? Have faith in God.
Diba? Yun ang sabi niya, Jesus answered, "Truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their hearts, but believes what they say will happen, it will be done for them." So, kung kayo pa ay punong-puno ng doubt, and tinawag kayo ng Panginoon, at pakiramdam nyo ay hindi kayo ready, ang maipapayo ko sa inyo is you still obey. Kasi, kahit kayo, hindi kayo in season, hindi kayo ready, you go. Diba? Para i-relate po natin yan sa buhay po ni Moses. Nung siya po ay tinawag ng Panginoon para ipadala sa Ehipto para palayain ng mga Israelites, ano po ang sinabi ni Moses? Diba? Bakit siya? Diba meron siyang speech problem? Diba? Pero hindi naman sinabi ng Panginoon na, o sige, ayusin muna natin yung speech problem mo. Anong sabi sa kanya ng Panginoon? Ang sabi po sa kanya, "Go, I will be with you." So, ganun din po tayo sa buhay natin. Kung tayo po is natatakot po tayong masyaran yung mga mahal natin sa buhay, classmates man yan, relatives, na may pumipigil sa atin na pakiramdam nyo, makikita kayo na hindi naman kayo namumuhay na parang perfect ganyan, na parang kayo pa yung masisita, di ba? So, you still go on, di ba? Kasi you trust the Lord, di ba? Huwag kayong magtiwala sa sarili nyo kasi tayo, we are imperfect, di ba? Never tayo magiging perfect talaga. So kung ano man yung mga anxieties nyo, yung mga fears nyo, you trust the Lord, no? So ngayon din, yan din yung dala ko ngayon, na ako naman tatayo ko sa harap nyo. Ang dami ko pang hindi naintindihan sa Bible po. And every day I pray po for revelation, no, ng Holy Spirit. Pero despite the fears and yung mga worries ko, no, push tayo, di ba? Tayo dito. Ang dala-dala ko lang is yung tiwala lang kay Lord, no? So yun po, amen. So tayo po ay magdasal. Heavenly Father, maraming salamat po sa opportunity na to na nandito po kami ngayong hapon, Panginoon, O God. And I pray po na pumagitna po kayo sa amin ngayong hapon at i-guide po kami ng Holy Spirit, O God, upang maintindihan po namin, O God, ang inyong ituturo po sa araw na ito, O God. Heavenly Father, buksan niyo po ang aming mga puso at aming mga tenga, O God, upang maisabuhay po namin at maitanim po namin sa aming mga puso, O God, ang iyong banal na salita, O God. And this we have to pray in the mighty name of Jesus. Amen. So ngayon po, ang topic po natin is about self-worth. No? So ang title na nilagay natin dyan is Discovering Where My True Worth Is. Alright. So kung mapapansin natin, ba't kaya where, no? Where yung ginamit? Pwede namang what. So I hope and pray na after natin madaanan yung ibang parts nung lesson is masagot natin yung tanong na bakit where my true worth is, no? So, natanong nyo na ba sa sarili nyo na yun na, yung pag kayo nag-iisa, di ba? Minsan natanong yung sarili nyo, ano ba yung halaga ko? Ano ba ang value ko? May ganun ba dito? Kadalasan kasi yung ganito yung parang, may ganun pa ba ngayon? Career? Yung emo? Uso pa ba? May ganun pa ba? Parang wala na, no? Parang di na siya uso, no? Kasi nung mga panahon namin, yan, yung mga emo, yun yung mga dress in black, yan, talagang black shirt, black pants, hanggang sa sapatos, naka-black yan. Tapos may hikaw, ganyan. Kahit lalaki may eyeliner, makikita mo yan, oo. Yan, yung mga tinatawag naming emo nung araw. No, in short po yan sa emotional, yan. Kasi, ayun po, sila po yung mga sad boy and sad girls. Ayan. So, kadalasan po, ganyan mga tanong nila sa sarili niyan. Ano ba yung halaga ko, ganyan. So, bakit ba ako nabuhay, ganun. Yan, yung mga emo. No? May mga hashtag pa yan, diba na? Hashtag dead inside, ganyan. Totoo po. Yun. Pero, medyo nakakatawa nga po. Pero, yung totoo, yung iba po talaga is, may totoong pinagdadaanan. No? Kaya po sila nagkaganon na, dumating nga po yung sa point na yung iba is nagsa-self-hurt. Diba? Kasi yung iba po is totoong may family problems, diba? Totoong may pinapasa na mabigat, kaya sila nagkaganon. No? Pero yung iba naman po is nakiporma lang. No? So nung
teenager din ako, high school ako. No, medyo nakigaya ng konti. Pero hindi naman tayo nag-all black. Siguro sa buhok lang. Yun. Tapos nakatakip yung kalahating mukha. Diba? Mysterious. Ayan, so ayun po yung emo. No? So, basahin natin, ano ba ang definition ng worth? No? So, mabasa natin dyan, ang worth po is the value equivalent to that of someone or something under consideration. The level at which someone or something deserves to be valued or rated. Ayan, so, later, babalikan natin yan. So, is your work based on your achievements, accomplishments, skills, talents, abilities, possessions? Yung mga work nyo ba, nakabase ba yun sa mga future goals nyo? Or sa career naman, professions? Diba? Or yung kayo ba, hinahanap nyo ba yung work nyo sa ibang tao? O yung pakiramdam ng iba, porket wala silang couple, ganyan wala nang kulay ang buhay. Malungkot na, lungkot. Walang nagpapahalaga sa akin. Ayan, so meron po bang ganun dito? Diba? Pero wag po tayong mag-alala, diba? Kasi may nagmamahal sa atin. Ayan. So basahin natin sa Matthew 22, verse 30. So at the resurrection, people will neither marry nor be given in marriage. They will be like angels in heaven. So ayun po malinaw, no? Sa pangalawang buhay pala natin, walang couples, walang mag-asawa, no? So we will be like angels in heaven. So ang ma-advise ko po sa inyo po na mga kabataan yan, murang edad pa, na wag po tayong mag-focus doon, no? Yung hanapin natin yung value natin or yung worth natin sa ibang tao. Kasi kayo po, tulad nyo, mga bata pa, ang dapat po nating i-focus is mag-focus tayo kay Lord. Diba? Sa Kanya tayo mag-focus. Diba? Hindi natin hanapin yung halaga natin sa ibang tao. Diba? Yung may nagbibit-bit ng bag mo. Ganyan. May naglilibis sa pamasahe. Ganyan. Date. Ganyan. Hindi po natin focus yan. Focus tayo kay Lord. Tang isa pa, dahil kayo, diba, nasa pag-aaral kayo, diba, doon kayo mag-focus. Kasi pag kayo doon kayo nag-focus, it's a way of saying, I love you back sa mga parents nyo, di ba? Na pag kayo talagang nakapagtapos, it means na na-appreciate nyo yung sacrifice ng parents nyo, di ba? Para mapatapos kayo ng pag-aaral. Kasi hindi po talaga madali. No? Nung ako nasa edad nyo, akala ko basta-basta lang No? Hindi po pala. So ang tanong po, as a believer, should we really base our self-worth according to our worldly value? Diba? So, pag sinabi nating worldly value, ayun yung mga nabanggit natin kanina. Yun yung mga achievements, skills, talents, abilities. So, isa-isahin natin. No? Pagka sinabi natin na ang self-worth natin, for example, is nakabase sa possession. Mga material na bagay. Paano kung isang araw na lang mawala ito? Diba? Katulad po nung tragedy na nangyari sa US, diba, sa California, yung mga mamahaling bahay, mamahaling kotse, biglang isang iglap, diba, nawala lahat nasunog. Diba? Paano kung doon nakabase yung self-worth mo? Diba, nawala yung yung bahay mo na pakiramdam mo yung pinagmamalaki mo, diba, na doon nakabase ang self-worth mo. Diba? Parang bigla kang nawalan ng halaga. Diba? Ayun ang makikita nating problema kapag ang worth natin is nakabase sa mga material things. Ano po ang sabi ng Panginoon sa Matthew 6:19-21? So do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven where moths and vermin do not destroy and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Paano naman kung ang self-worth natin nakabase sa magandang trabaho? Para po ito sa mga career, diba? Siyempre, magandang trabaho, malaki sweldo, no? Hindi lahat. So, tandaan po natin, diba? Yung trabaho po natin, yung work natin na ito is anytime, pwede ring mawala. Diba? Yung company na pinagtatrabahuhan, anytime pwede kayong palitan.
di ba? Or actually, pwede siyang malugi yung company, pwedeng mag-close. Ganon din po pag sa business, di ba? Pwedeng malugi din. O pagka sinabi naman natin self-worth na based sa profession. Example, doktor, di ba? Doktor na let's say, sabihin natin na nagkaroon ng karamdaman at yung doktor na ito is hindi na makapag-practice ng kanyang profession. Tapos, yung doktor na ito is yun lang yung alam niya gawin sa buong buhay niya is yung mag-practice ng medicine. Diba? Isang araw na lang, dinapuan siya ng malalang sakit. Hindi niya na magampanan yung pagiging isang doktor niya. Diba? So, paano na yung self-worth niya? Kaya yung iba po, pag yung ganyan yung case is, nade-depress po sila. Kasi, ang pakiramdam nila is, nawalan sila ng halaga. Kasi, all their life, yun lang yung alam nilang gawin eh. Yung profession na yun. So, paano naman kung ang self-worth mo is based sa talents or skills? Diba? Let's say, sabihin natin, magaling kayong kumanta, ganyan. Ang worth nyo, kasi yun yung parang naiaambag niya eh. Magaling kayong kumanta, or sumayaw. Diba? So, ang case po, example, ito nabibigay kong example sa inyo. Magaling mag-basketball. Diba? So, yung siya, looking ahead sa bright future niya. Kasi, totoo, may talent po siya talaga mag-basketball. Pero one day, kasi nga, full of uncertainty ang ating mundo, one day na-involve siya sa isang accident. Ngayon, hindi na siya makapaglaro. So, paano na yung self-worth niya? Yun lang yung, doon siya nakatingin eh. Doon sa talent niya na mag-basketball eh. So, again, saan ito magli-lead? Sa depression. Diba? Malulungkot sila, mawawalan sila ng gana. Diba? Para magpatuloy kasi nanghihinayang sila sa ano dapat yung kinahinatnan ng buhay nila kung hindi sila na-aksidente. Kasi doon sila nag-base yung self-worth na based sa talents nila. Ganun din po sa future goals. Tulad nyo, kayo, may pangarap nyong maging doktor, architect, or engineer. Paano kung hindi matuloy? Diba? Sa anumang kadahilanan, iba pala yung plano sa inyo. So, madadown ba kayo? Na mabubuhay ba kayo ng life full of regrets? Kung doon naka-base ang inyong self-worth sa inyong mga future goals. O sabihin naman natin, yung worth nyo naka-base sa achievements. Alam ko dito, maraming blessed dito na talagang matalino at saka performers sa kanilang mga schools, no? So, kayo ba binibase niyo yung self-worth nyo dun sa achievements na nakuha nyo na? Sabihin natin, with honors, ganyan. Binibase nyo ba yung self-worth nyo dun? Paano kung one day hindi nyo ma-reach yung target grade para maging with honors kayo? Panghihinaan ba kayo ng loob? Na i-doubt nyo na ba yung mga sarili nyo? Diba? Example na lang, ito. Nag-take ng board exam, nag-top 1. Next year ba, top 1 ba siya ulit? Siyempre hindi na, di ba? So, ito, ang example po dyan na naisip ko nung sinusulat ko to is yung, alam niyo yung Guinness World Records. Di ba? Ano bang nangyayari sa mga broken records? Inaalis, di ba? Binubura na. Pinapalitan nung nakatalong record, yung mas magandang record. So, paano na yung achievement or accomplishment nung previous record? Di ba wala na? Nakalimutan na. Di ba? May kikwento ako sa inyo. Nung bata ako, laging sinasabi sa amin ng dad ko na buti na lang sa akin kayo nagmana. Kasi nung nag-aaral ako, kahon-kahon yung medal ko. Pinagmamalaki niya sa aming magkapatid. Pero nakailang general cleaning, nakailang rearrange na diba, ng bahay. Hindi po namin nakita yung kahong-kahong medal hanggang ngayon po. No? So yung achievements, naging kwento na lang. Di ba? So ayun yung kinahinatnan, di ba? Na yung achievements natin na maitatabi tulad ng medal, tulad ng certificate o diploma, maaari pong mawala eh. No? So hanggang sa kahinatnan, maging kwento na lang. No? So doon nyo ba i-base yung self-worth nyo sa isang kwento na lang pagdating ng araw? Di ba? Parang hindi siya maganda eh. No? Ayan. So,
hindi ko naman sinasabi or hindi po sinasabi na masama magkaroon ng magiging achiever kayo, na mag-chase kayo ng mga accomplishments. Hindi po masama. Dapat nga pag-igihin pa, di ba? Kasi itong skills or talents na to is a blessing from the Lord. Diba? Biyaya niya ito, di ba? Parang sa parable of talents, kailangan pagyamanin. Pero ang sinasabi po is huwag niyong i-base yung self-worth nyo sa mga ito. Kasi God knows that you are worth so much more. So bilang pang-una po, God knows your true worth. Ayan. So naniniwala ba kayo na lahat tayo is may eternal value sa Panginoon? Ayan. Tingnan niyo yung katabi niyo, mukha bang may eternal value yan? Yan. Meron po, lahat po tayo ay may eternal value sa Panginoon. Yeah. So, ang ating pang-una, we are created in the image of God. So, I'm sure familiar tayo dito, di ba? We are created in the image of God. So, basahin natin Genesis 1 verse 27. So, God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. So, kung iintindihin po natin maigi ito, nakaka-overwhelm talaga siya. Pero biruin mo, you are made in the image of the God who created the universe, the God who created the heaven and earth, diba? The King of Kings and the Lords of Lords. And you are created in the image of Him. Diba, parang, kung ito-tone down nga natin, yung sinabi dyan is parang pababawin natin. Kumbaga parang painting ng isang sikat na pintor. 'Di ba? Ano ba ang halaga ng painting ng isang sikat na pintor? 'Di ba? Ano to? So grabe yung value, grabe yung halaga, million pa nga inaabot eh. 'Di ba? Yung mga sikat na painter sila Da Vinci, yan yung mga painting nila. No? So grabe yung likha, no? Eh paano pa kaya tayo? Likha tayo ng Panginoon, 'di ba? So pangalawa po is we are redeemed. Okay. So na-encounter niyo na po ba yung praise na yung kataga, P-H-R-A-S-E. Yung praise na when you love someone so much it hurts. Na-encounter niyo ba yan sa mga palabas, sa mga movies, drama, love stories? Pero ayun, si Pastora Ed's daw na-encounter na. So when you love someone so much it hurts. Parang may ibig sabihin po, brother ko. Ayun. So, yung praise na yon na when you love someone so much it hurts is inspired po sa buhay ng ating Panginoon na Jesus loves us so much it hurts. Literal po. Literal po yung pain, yung suffering na dinanas ng ating Panginoon. But Jesus loves us so much it hurts. Jesus bought and paid for your sins so He could spend eternity with you. He made a way. Kasi God values us because of His great love for us. It's because of who He is. Okay. So yung sakit na naramdaman ng Panginoon, yung pain and suffering, actually hindi lang siya physically yung ginawa sa Kanya, na pagpapahirap sa Kanya, di ba, sinaktan siya, ininsulto, kinutya, binugbog, nilatigo, pinako sa krus. Hindi lang po yun physically, yung pain. Emotionally din po. So imagine mo, imaginein natin, no, yung taong Jesus is trying to save. 'Di ba? Yung mga taong pinakitaan niya kung ano yung katotohanan. Ito pa yung mga taong gumawa sa kanya nito, 'di ba? Ito pa yung mga nagpahirap sa kanya. Kasi ang Panginoon natin, 'di ba, nagkatawang lupa. So hindi siya exempted na makaramdam ng emotional pain din, 'di ba? Pero sobrang grabe po ng pagmamahal ng Panginoon kasi nabanggit pa rin po niya or inhingi niya tayo ng tawad sa Diyos Ama. Anong sabi po ng Panginoong Jesus? Father, forgive them for they do not know what they are doing. Sobrang unselfish ng love, sobrang great. Diba? Na hindi natin, kahit anong gawin natin is hindi natin kayang pantayan or ma-measure. Diba? So, grabe po talaga yung dinaanan ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo po ba yung crucifixion is a form of capital punishment noong araw? Diba? Pag sinabi kasing capital punishment, reserved po ito para sa mga worst criminals. Tulad ng rebels, pirates, enemy of the state. Ayan po.
So, capital punishment refers to the process of sentencing convicted offenders to death for the most serious crimes. This punishment is a form of deterrence reserved for the worst criminals, pirates, rebels, and enemies of the state. So, kung titingnan natin, yung mga nabanggit dyan, wala naman ang Panginoong Jesus dyan, di ba? Hindi naman siya kriminal. Hindi naman siya pirata. Hindi rin siya isang rebelde. At lalong hindi siya enemy of the state. Diba, kung mababasa nga po natin, ano ang ina-advocate ng Panginoong Jesus? Diba, love your enemies? Tapos sasabihin nila, enemy of the state. Parang wala pong, parang hindi, napaka-unfair nung pagpataw sa kanya ng parusang yon. Tapos pag sinabi naman po nating deterrence, dahil nabanggit po dyan, pag sinabi nating deterrence, ito po yung, it is intended to prevent others from committing similar crimes. Kaya yung death penalty po na crucifixion, naka-public display. Pinapakita siya sa publiko para hindi na siya gayahin. Kaya nga ito naka-reserve sa worst criminals eh. Tapos ito yung ipinataw sa Panginoong Jesus natin na innocent, na who lived the perfect life. Tapos biglang ganun, di ba? Pero mind you po mga kapatid, na ang mangyari ay dapat mangyari ayon sa kalooban ng Diyos Ama. Diba? Dahil sa kanyang great love, pinadala niya ang Panginoong Jesus para tayo ay maligtas. Kasi po kung ito po ay hindi nangyari, we are bound to be in hell. We are bound to be separated from Him eternally. So, tayo po ay dapat lubos ang pasasalamat. Actually, kulang nga ang pasasalamat para sa ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. Kung i-research nyo po, kung gaano po kahirap ang makrucify in a medical point of view, i-explain po doon kung yung paano mag-suffer ang isang human being kapag nakrucify. Diba? Kasi ang kinamamatay pag nakrucify ka is hindi yung mga wounds mo. Hindi ka doon mamamatay. Mamamatay ka sa asphyxion. Hindi ka makahinga. Kasi isipin nyo po yung ipinako sa ang Panginoong Jesus sa, di ba, pinako siya sa kamay, tsaka yung sa paa. Di ba? So every time po na kailangan niyang huminga, is kailangan niyang itaas yung katawan niya para makakuha siya ng hangin. Biruin niyo po kung gaano kahirap yun. Natitiisin niya yung sakit dun sa kamay at paa niya para maitaas yung sarili niya, para makahinga siya. It's a slow and painful death po. Hindi po basta-basta. Pero titiisin nyo yun sa mahabang oras para makahinga ka, titiisin mo yung sakit. Diba? Kaya siya namatay kasi, ano na lang tinusok na lang yung tagiliran niya gamit ang spear. Pero usually, sa history kasi, ang ginagawa ng mga Romans noon is, binabali po yung tuhod. Para mag-asphyxion na, hindi na makahinga. Yun na yung ikamamatay. Babaliin na lang yung tuhod para hindi na maiangat yung sarili. Pero sa Panginoong Jesus po is binutas po yung lungs niya. So basahin po natin sa Ephesians 2:4-5, but because of His great love for us, God who is rich in mercy made us alive with Christ. Even when we were dead in transgressions, it is by grace you have been saved. So balikan po natin yung definition ng word kanina. Ayan, yung word. The value of equivalent to that of someone or something under consideration, the level at which someone or something deserves to be valued or rated. Sa tingin niyo po ba yung definition na yan ang naging pamantayan ng Panginoon para sa ating pagmamahal? Para sa yung value natin? Yan ba yung naging basehan ng Panginoon? Kasi kung titingnan po natin, ang sabi sa definition value equivalent to that of someone or something under consideration. Tayo po ba may ambag din sa ginawa ng Panginoong Jesus? Di ba wala naman po? So itong value po ng word is napaka-worldly po. Hindi po yan ang ginamit na pamantayan ng Panginoon para sa pagmamahal niya sa atin, para yung na nakikitaan niya tayo kung ano talaga yung true worth natin. So, pangalawa po, see ourselves as God sees us. So, throughout the creation in Genesis 1, familiar po kayo, di ba dito? Yung sa Genesis 1 yung creation.
So, kung mapansin po natin, every time din sa mga na mag-create ang Panginoon, di ba? Let there be light, ganyan. Hinati yung heaven at yung karagatan, di ba? Ang sinasabi po ng Panginoon is, it was good. Di ba? Pero isang beses niya lang po sinabi yung word na it was very good. At yun na po yung time na kinreate niya ang mankind. Mananandun na. So, when God created mankind and saw everything that He had made, but it was the only time that God said, it was very good. Diba? So, ang ibig sabihin po niyan is, we are special in God's eyes. Diba? So, para tayong, alam niyo yung salitang cherry on top. Diba? Pag sinabi natin cherry on top, it means that something special is added to something else that it also very nice to make it even better. Wow, di ba? Parang ang ganda na ng likha ng Panginoon sa mundo, pero to make it even better, He created mankind. Ganun po tayo ka-special sa matang ng Panginoon. So basahin po natin sa 1 Peter 2 verse 9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. So the Lord sees us as His children, being called sons and daughters of the Almighty King in heaven. So, pala no, royalty pala tayo, no? So, tingnan niyo yung katabi niyo, mukha bang royalty yan? Mukha bang ano yan? Princess and princesses. Prince and princesses, di ba? Royalty daw. So, isa lang ito sa mga salita ng Panginoon na ipinakita kung gaano tayo kahalaga sa Kanya. Biruin nyo, God's special possessions. Diba? Parang sobrang special nun. So, because of His love, we are valued. Diba? We became God's special possessions. So, from people, naging chosen people. So, from nation lang, naging holy nation. Yan. So siguro kayo, baka na-experience kayo na maaring hindi kayo na-appreciate kanya, naramdaman niyo na ba yun na unappreciated kayo, undervalued, na pakiramdam nyo, hindi kayo mahalaga sa isang tao. Yan. Kung naramdaman nyo na yan, is, alam ko po, medyo nakaka-down, ganyan, nakaka-depress kung ganun yung tingin sa inyo ng iba. Pero wag po tayong mag-alala. Kasi ang mas mahalaga po is na-appreciate tayo ng Panginoon. Diba? Kaya wag po tayo makinig sa mga sinasabi ng mundo, mga bulong ng mundo. Makinig po tayo sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Kasi yun po ang katotohanan. We are loved, we are chosen, and we are valued by God. No matter the circumstances, whether we fail or succeed, but in every season, we are loved by God. Hindi po magbabago yon dahil kailan po ay hindi rin magbabago ang Panginoon. Ayon sa 1 John 3 verse 1, see what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. So, ayun po. Kaya po, yung ibang tao, ganun po yung pakikitungo sa atin, is maaring hindi pa po nila nakikilala ang Panginoon. Kaya ganun po sila makisilamuha sa ating mga believers. So tayo, bilang mga mananampalataya, tayo na lang po ang umintindi sa kanila. Diba? Instead na gantihan natin ng pananakit din yung ginawa kung ano yung ginawa sa atin, ganun din yung igaganti natin sa kanila, is mas mainam na ipagpasa Diyos na lang natin. So, 1 John 3 verse 1, see what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are. The reason the world does not know us is it did not know Him. So 1 Peter 2 verse 4, as you come to Him, the living stone, rejected by humans but chosen by God and precious to Him. Ayan. So napakaganda po ng sinabi diyan na talagang mahalaga tayo sa Panginoon. So bilang pangatlo po at ang panghuli, know our worth so we can value others. Learning God's truth and His unconditional love for us will lead us in finding our self-worth and will result in discovering the value of others. Okay.
So, mind you lang po, no, mga kapatid, na yung aral po natin na ito is hindi para tayo ay maging self-centered, maging mapagmataas, na porket yung tao na yon is unbeliever, is mababa na yung tingin natin sa kanila na ang dating is parang we are better than them. Hindi po, no? So, hindi po yun ng mensahe ng Spirit of God. Hindi po yun ang aral ng Spirit of God. So, ang sinasabi po sa atin is that is not what the Spirit of God is teaching us, and we won't be able to please and glorify our Lord if we think and act that way. Diba? Tandaan natin, God opposes the proud but gives grace to the humble. Kasi baka maya, porket alam na natin na kung gaano tayo ka-importante sa Panginoon, na we are special in God's eyes, we are the cherry on top. Baka maya, feeling natin, we are the star of the show eh. No? Baka maya, maging discriminative na tayo sa mga unbelievers or sa ibang tao na iba yung faith sa atin. Hindi po yun ganun. So ano pong sabi sa Matthew 22:37-40? So Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments." So loving God first and putting Him first in our life, it teaches us humility, di ba? Ituturo sa atin na it's not about us. It's about our God. It's about Him. And learning to love others so we can love others. Learning to love ourselves so we can love others. So same din po yun sa knowing our God-given worth so we can see the worth of others. Kasi, di ba nga po, kung hindi mo kayang pahalagahan yung sarili mo, paano mo matututunang pahalagahan yung iba? Diba? So, we start with ourselves, diba? Basahin natin sa John 13:34-35. "A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another." Sa Philippians 2:3-4, mababasa naman po natin dyan, "Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others." Kasi when we know our God-given worth, we will learn to value others as well. Diba? Kasi God has bestowed this divine knowledge to us so we can influence other people so that they themselves may discover their self-worth in God just like we did. Kung paano natin natagpuan yung kahalagahan natin sa Panginoon, yung self-worth natin sa Panginoon, is mai-share natin sa ibang tao para sila rin ay matagpuan nila kung ano ba talaga ang halaga nila sa Panginoon. So, discover God's truth and His unconditional love for us, for the Lord values and love others just as much as He values and loves us believers. So bilang pagtatapos po, ang ating conclusion po ngayong sa hapon na ito is recognizing that we are created in God's image and greatly loved by Him unconditionally is the beginning of finding our self-worth in God. So napakabuti po ng Panginoon sa ating buhay. No? So nasagot ba yung tanong nyo na bakit ang nilagay sa title is Where My Self-Worth Is? So, ang worth pala natin is wala dito sa mundo, kundi nasa ating Panginoon. Kasi kung ang worth natin is nandito sa mundo, napakababaw po. Diba? Tulad nga nung napag-aralan natin kanina na lahat ng bagay is napapalitan. So, tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Heavenly Father, maraming salamat po, O God, sa iyong banal na salita na narinig at natutunan po namin sa araw na ito, Panginoon. Lord, patawad po dahil maaring kami po ay naliligaw at naiiba ng tingin, O God, na yung self-worth namin is naibabaling namin sa mga material na bagay na nandito sa mundo, Lord. Hindi po pala ganun yun, Panginoon. Lord, salamat po dahil
itinuro mo kami sa iyong katotohanan na ang self-worth pala ay nasa iyo, O God. Na sa iyo lamang namin matatagpuan ang aming tunay na value, O God, at hindi sa kung ano-ano mang bagay, Lord. Lord, salamat po, O God, dahil sa iyong kabutihan, O God, sa iyong pagmamahal na ipinakita mo, O God, at ipinamalas mo, O God. At dahil sa iyo kami po ay naligtas, Panginoon. Lord, kami po ay patuloy na nananalangin, O God, upang pagbutihin mo po ang aming mga sarili, O God. Continue to shape us, Panginoon. Ayon sa iyong kalooban, O God, patuloy mong pong i-build ang character ng bawat isa, Panginoon. Nang sa gayon po kami po ay makapamuhay ng kalugod-lugod sa iyong paningin, O God. Lord, strengthen mo po ang aming faith, O God, sa mga bagay na nahihirapan po kaming ipagkatiwala sa iyo, Panginoon, Lord. Ikaw na po ang kumilos, Panginoon, at mag-take over, O God, sa mga parte ng buhay namin, O God, na nakukulangan kami sa iyo, Panginoon, O God. And then, Lord, I pray na patuloy mo pong gabayan ng bawat isa, O God, sa aming spiritual journey, O God. For we are nothing without you, O Lord. We can't accomplish anything without you, Panginoon. And this we humbly pray in the mighty name of Jesus. Amen. Sige, pwede tayong maupo. Thank you, Kuya Jan, sa ramdam na ramdam ko yung pagiging kalmado niya kapag nagsasalita. Kinakabahan pa yan, pero kalmado lang ang ating brother Jan dito sa unahan. At ayun, natutunan natin, ano ba talaga, nasan ba talaga yung worth natin. So, syempre, sabi niya, wala sa mundong ito kundi nasa Panginoon. So, just want to share also, meron ako ditong isang water, ano ba to? Bote. Yan, ng tubig, syempre. Actually, lagayan to ng suka. Tinanggal ko lang si suka. Pinaltan ko ng tubig. Yan, kasi kailangan ko ng water bottle. Meron kayong tinda nito sa school nyo? Tama? Meron. Magkano sa school nyo? Magkano kasi? 5. Oh, 5 pesos. Ang mura naman. Sa high school nyo, Iya, magkano? 12. Ayan. Ay, dito tayo kala George. Magkano kala George? 25. Higher? Sa SM, magkano na? Magkano? 30. 30. Sa mga restaurant, magkano? 50. Diba? Sa school, 10. O, yun nga. 5, 10, 25, 30, may 50. Pero, isa lang ang content. Ano lang? Tubig. Para saan? Para mawala yung uhaw natin. Tama ba? Pero, magkakaibang presyo, depende sa lugar. So, ganun din tayo. Yung worth natin, parang siguro nakadepende sa lugar. Dito tayo sa mga classmates natin, ay, oo nga, di ba? Magagaling tayo kapag ang kasama natin, mga magagaling or marurunong sa studies. Dito tayo sa ibang set of friends natin. Ay, dito kalmado lang. Huwag tayong hindi masyadong nag-aaral. Hindi masyadong ma-effort sa studies. Di ba? May mga set of friends din naman tayo na, ay, parang hindi nila ako gusto. Parang ayaw nila sa akin. Or baka kasi talaga hindi nakikita ng tao yung worth natin. Di ba? Doon sa mga sinasamahan natin. Kaya minsan, may mga times na ganito lang ako, naiiyak tayo, nade-depress tayo, nai-stress tayo kasi hindi nila ako na-appreciate. Or kulang pa yung mga binibigay ko para sa kanila. Di ba nakita natin yung presyo ng ng water bottle na to, nag-iiba ng price depende sa lugar. Baka kasi, yun nga, nasa maling tao tayong sinasamahan, nasa maling lugar tayo na ginagalawan. Pero ano yung sinasabi kanina ni Kuya Jan? Di ba? Kay Lord, we are special. Kay Lord, ano tayo? We are unique. We are loved. Di ba? Hindi man nakikita ng mundo yung worth natin. Pero si Lord, nakikita niya. Because, yun nga, sabi ni Kuya Jan, Jesus died for us because He loved us. Di ba? Mahal tayo ni Lord. Kaya nga, ibinigay ang buhay niya para sa atin to save us. Kaya save ourselves. Save natin yung sarili natin sa mga anxiety na nararanasan natin with our set of friends. Kasi nga,
minsan pinifit natin yung sarili natin na binabagay natin yung sarili natin. Kaya kahit hindi tama, ginagawa natin. Kasi yun yung ginagawa nila, kailangan gawin ko din para we have something in common. 'Di ba? Para masaya tayo, para masaya sila. Hindi sila magagalit sa akin. 'Di ba yung sa sobrang gusto natin ma-please yung tao, gusto nating makibagay sa kanila, nade-destroy na pala yung sarili natin. So, hanapin natin muna yung sarili natin na ano ba yung worth natin. Hindi natin makikita to sa ibang tao. Hindi natin to makikita kung tayo lang mismo sa sarili natin ang gagalaw. Makikita natin to with our Lord. So, kaya meron tayong mga ganito, teens, na opportunity na makapakinig ng mga salita because we are limited, di ba? Hindi pa natin alam talaga. Kahit kaming mga ate at kuya nyo, hindi pa namin alam, marami pa kaming dapat matutunan. Kaya we are reaching out to you na sa mga gantong pagkakataon, at least makapag-share tayo, mag-guide, matulungan namin kayo, mag-guide namin kayo na ganito, dapat kay Lord tayo. Kasi hindi tayo para sa mundo. Diba? Kung tayo man nalulungkot, you go to God. You go to church, you go to your brothers and sisters. Makipag-usap tayo sa kanila. Kasi hindi naman talaga natin kaya. So, God save us, so save ourselves also. Okay? So, let us know that our worth is with Christ, not with anyone else. Kaya huwag tayo magmadali sa mga desisyon na gagawin natin. Ha? So, enjoy natin ang ating youth, but without harming our future. So, kaya sa tanghaling ito, sige, yun lang din ang na-share ko, magbibigay tayo sa Panginoon. Kasi, ayan, God save us, kaya magsisave din tayo for the Lord. So, investment natin, kailangan mag-invest din tayo sa sarili natin. Dapat yung investment natin, nag-invest din tayo kay Lord. Kaya doon sabi sa Proverbs 24, chapter 11, verses 24 to 25. At iyang paki-flash naman po kung meron tayo dyan. Proverbs 11, verses 24 to 25. So, basahin natin to. Meron tayo? Ayan. So, habang hinihintay natin, maaaring handa natin ang ating mga kaloob sa Panginoon. So, sabi dyan, sa verse 24, one person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. And verse 25, a generous person will prosper, and whoever refreshes others will be refreshed. Ayan. So, nasan ba tayo? Are you a generous person o tayo yung talagang super tight na humawak sa mayroon tayo? So sabi niya, kung gusto natin mag-prosper, you must know how to give. So you must know how to be generous. So pinakita yung unang-unang pagiging generous noong unang panahon with the life of Christ, sa pagbibigay ng buhay ni Kristo. So tayo, gaano ba tayo ka-generous? Dapat ba umabot sa pagbibigay ng buhay natin? Di ba? Hindi naman. So, if we want to be prosperous in life, yan, we must know how to give. So, wag natin i-hold yan. Sabi nga, store in heaven. Kasi dito sa lupa talagang mawawala, mabubulok, masusunog. Di ba yung katulad lang na nangyari sa California? Lahat ng mga ari-arian, totoo naman. With just one click, maaring mawala ang lahat. Pero sa Panginoon, wala tayong talo. So, kaya magbigay tayo sa Panginoon. Sige, tayo tayong lahat. Hawakan natin ang ating mga kaloob. Ayan, let's pray. Father, we worship you, we glorify you. We thank you, Lord God, for what we received today through our Kuya John sa message niya na na-realize namin how we are valuable sa presensya mo, O God. Thank you, Lord God, for all the blessings na nare-receive namin sa iyo. Thank you, Lord, dahil for the good health, Lord God, na kahit
busy sa pag-aaral, ang daming kailangan ihanda, ang daming kailangan sa uluhin, ang daming kailangan pagpaguran, Panginoon. Yet, Lord, nandyan ka para sa mga kabataang ito, Panginoon. Thank you for giving them wisdom na kailangan nila sa araw-araw, Panginoon. Kaya ngayon, Lord, hayaan mo na alayan ka namin ng aming giving, Panginoon. Hayaan mong alayan ka namin ng aming offering, O God, na dito man lang, Lord God, makabawi kami sa iyo, Panginoon, sa bawat biyaya na natatanggap namin mula sa iyo. This is small, Lord, compared to all the blessings that we receive from you, Panginoon. But then, Lord God, tinataas namin ito sa iyo, nawa ito ay makapagdulot ng kaluwalhatian, kadakilaan sa iyong pangalan, O God. Salamat po, Lord God. We pray that you will multiply, Lord God, and you will help these teens, O God, na patuloy na maging generous, that it is very important to store up in heaven, to store up in your presence, O God. Dahil sa iyo, Lord God, victory ang aming mararanasan. Salamat po. Binupuri ka namin, sinasamba ka namin sa aming mga kaloob. Ikaw na po ang mag-multiply at ang balik dito sa aming Panginoon, sa aming mga pamilya. Salamat po. Pinupuri ka namin, sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, tayo ay magbigay. Hello. Tayo po'y tumayot at para po sa ating closing prayer. Tayo po pumikit tumuot. Yes, Lord, hallelujah, Jesus. Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat po sa araw na ito, Panginoon. Lord, kami po ay humingi po ng tawad sa mga nagawa po namin na kasalanan, Panginoon, at inaamin po namin na kami po ay nagkasala na hindi po sa inyo nakakalugod. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil kami po ay nagsama-sama dito upang makaparinig na naman po ulit ng inyong salita na ipinadaan niyo po kay Brother John. Panginoon, iparamdam niyo po sa bawat isa na nandito na kami po ay appreciated by you, Lord. Iparamdam niyo po sa bawat isa po na nandito na kami po ay worthy na to be with you, Panginoon, na upang hindi na po namin hanapin ang aming self-worth sa mga bagay dito sa mundo na pwede pong mawala sa isang iglap lamang. Panginoon, sa panandalian po namin pagkakahiwalay-hiwalay, humingi po kami ng protection sa aming pag-uwi at ilayo niyo po kami sa mga temptation na lalapit po sa amin, Panginoon. In Jesus we pray, Amen. Thank you din. Sige, upo muna tayo for some announcement lamang. Ayan. So, after this, short process